Na single. Ako kayo single. Ayan, praise the Lord po. Isang laking pribilegyo po na makatayo sa inyong harapan at kinakabahan. Last Sunday ng 2023. And bago po ako mag-umpisa, kayo tulutan niyo po akong manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na ginagamit ang lingkod, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa knowledge and wisdom na patuloy mong binibigay, Panginoon. Lord, pumagit ka sa amin, Panginoon. Ikaw ang maitaas, Panginoon. Give us a humble heart, Panginoon. At Lord, ikaw, Panginoon, ang mismo magturo sa amin. Ang request ko, Panginoon, yung mga salitang gusto mong sabihin, Panginoon. And your will be done, Panginoon, sa programa ko, Panginoon. Lord, I will do my best and you will do the rest, Panginoon. And Lord, in Jesus' name, I declare the victory, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. And Lord, in Jesus' name, hindi lalabas ang bawang isa dito, Panginoon, ng walang grace, walang mercy, walang blessing na galing sa iyo, Panginoon. And Lord, in Jesus' name, maraming salamat sa mga taong nandito, Panginoon. Hindi aksidente na narito sila, Panginoon. And Lord, in Jesus' name, sa mga bakanting upuan ikaw, Panginoon, ang mag-fulfill nito, Panginoon. And Lord, ipinapaubayan namin sa iyo ang umagang ito, Panginoon, at patuloy kang maitaas. At kung may nakikita ang karunyan sa akin at sa bawat sa Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon, na nagkasala kami. Hindi man po o kaya, Panginoon, patuloy mo kami pagdapatin, Panginoon, sa harapan mo. At maraming salamat sa patuloy na blessing na patuloy mo binibigay sa amin. Umilos ka sa umagang to at ibinabalik ko namin lahat ang papurit at salamat sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Maraming salamat po. So, hindi na po ako magkano kanina. So, yung testimony, ano na lang, nabanggit naman na po ni Russell lahat. Ayan, Marshall po ako dun sa Sibol, pero para siyang baby na ayaw magpaiwan. Kaya, buong Sibol kami na siya sa buong Sibol na conference, sabi niya, sinama-sama po ko dito eh. Kaya po para ako siya. So, ayun, praise the Lord naman na madami talaga kami realization na bilang leader is hindi pala namin ito ginagawa. Binavalidate namin sarili namin pero hindi pala siya dapat yung mga ganun. So, malaking tulong sa buhay spiritual po namin ang inatinan po namin conference. So, again, maraming salamat po sa Buti Family kay Geraldine, kay Kuya Jerome sa pag-sponsor kay Russell at sa support sa amin po sa pag-attend sa mga gawain. Maraming salamat. So, sa pag-umpisa ko po, ang title po natin, again, hindi ko na po babasahin na yung nabasa na po kanina, Philippians chapter 3, verse 12 to 16. Ang gamit ko po, easy to read version. Ayan. Nakikita po po mag-end. Ayan. So, Reaching the Goal. Ayan po yung title ko, Reaching the Goal. And, sa introduction po, ang author po nito, ang late pala. Ang author po nito, si Apostol Paul, o si Pablo, na dating Saulo. Ayan. Kilala naman po natin si Pablo. Ang kasamang bumato kay Stephen o Esteban nung nagkaroon ng stone to death si Stephen. Kasama siya sa mga bumabato. Mamamatay, Kristiyano din po ito. At nabulag din po ito nung na-encounter niya si Jesus Christ. Ayan. So, kilala po natin si Pablo. At ang sulat po na to ay para sa mga Pilipay or sa Filipos, para sa Filipos, sa Europa, sa Macedonia. Ayan. Isang lalawigang Romano. Ayan. Sa Philippians po, konting background, ito yung unang iglesyang itinatag ni Pablo sa Europa. And isinulat niya ito habang siya'y nakabilanggo. So, this is a letter po. And sa sulat niya ito, binibigyan din ang kagalakan, pagtitiwala, pagkakaisa, at pagtsatsagang kalakbay ng pananampalataya at pamumuhay Kristiyano. And yun po yung konting introduction natin. Then, sige. Ay, ang bilis. So, ating objectives po, to teach everyone how to reach our goal. Yan. To teach everyone how to reach our goal. To encourage
everyone, reaching our goals with God by our side. And to challenge everyone to walk forward in our life to reach our goals like Apostle Paul. Ayan. Sorry kung may mga ano man po ako, wrong grammar or ano, pasensya na po. Yan po kinain ng utak ko na English. So, next nga po. Ayan. So, tatanungin ko po kayo, sino po sa atin dito yung merong goal? Nung pumasok po yung 2023, sino po kaya sa atin dito yung merong goal? Halimbawa po sa goals. Halimbawa po sa work, sa trabaho, na tatapusin mo na yung deadlines mo, na on time, ganyan, na hindi ka na malilate, ganyan. Saan pa ba? Sa work, sa bahay. Na parang ang target nyo is 2023, magkakaroon kami ng magandang kusina, na second floor, ganyan, nakatiles, di ba? Nakatiles, ganyan. Yun yung goal nyo for 2023 sa bahay nyo. Sa church naman, o baka wala kayong goal sa church, ha? Ano yung goal nyo sa church noong 2023? Ayan, maging makasali sa ministry, ayan. Sample dito si Tega, na naging gitarista, si Tristan na naging drum. Nakalimutan ko ang pangalan. So, ayun, yun yung mga goals for 2023 na matutulong nila. And sa school, ano yung mga goal natin sa school? Ayan, may kinig na sa teacher. Ano pa? Gagawa na ng assignment. Ayan. And ano pa ba? Sa buhay natin, ano yung goal natin? Sa physical, pagpapayan, pagpataba, ganyan. May mga goals po tayo. Sa financial, magkaroon ng financial freedom. So may mga goals po tayo sa buhay natin. Sa ano naman po? Sa kasalanan, anong goal natin sa kasalanan? Madagdagan po ba? O mabawasan? Siyempre may goal din po tayo dun. Sa bawat aspeto ng buhay natin, meron po tayong goal. Yung goal ba na yun is na-accomplish mo this 2023 or plano lang yun? Yun. So, kayo po ang makakasagot nun. Kung ano yung goal niyo noong 2023, pinlano niyo lang po ba yun o napangyari niyo po yun? Na-accomplish po ba yun? So, for the year 2023, bakit tayo may goal? Ano nga tawag New Year's resolution? Ayun. For the year 2023, bakit tayo may goal? Or may resolution? At paano natin to nagawa? Kung nagawa man natin to. For the year 2024, ano ang mga goal natin? At paano natin to gagawin? So, kayo din po ang makakasagot nun. So, dumako po tayo sa aking main point. Number 1. Okay. Reaching the goal, Jesus Christ once. Yan. Reaching the goal, Jesus Christ once. Sa Philippians chapter 3, verse 12. Sige po. Ayan. So, basahin ko lang po. I don't mean that I am exactly what God wants me to be. I have not yet reached that goal, but I continue trying to reach it and make it mine. That's what Christ Jesus wants me to do. It is the reason He made me His. So, isa-isahin po natin or librahin po natin bawat passages. Ayan. So, dun po sa I don't mean that I am exactly what God wants me to be. I have not yet reached that goal. Si Apostle Paul cleared here that he have not yet reached the goal. Hindi niya pa, siya mismo sa sarili niya, hindi niya pa nararating yung goal na yun. As what the people expect to him. Ayun kasi yung na-expect natin pag sinabi natin na, ay parang yung may dating, kapag Apostle Paul, automatic na sa isip natin, ay madami nang narating yan, madami nang natapos yan, madami nang na-accomplish siya na goals niya. Pero mismo si Apostle Paul, sinabi dito na mismo siya, hindi niya hindi niya pa nare-reach yung goal na yan, yung goal niya. So, Apostle Paul, the expectation is really high, na akala ng tao, almost perfect si Paul. But Paul humbled himself and said, he has not yet reached the goal. And second po, but I continue trying to reach it and make it mine. Ayan. I continue
trying to reach it and make it mine, sabi po ni Apostol Paul. Sa kabila ng pag-amin ni Paul na hindi niya pa ma-reach ang goal niya, sinabi niya din, he continue trying to reach it. Continue trying, ibig sabihin, hindi siya humihinto, hindi siya sumusuko, hindi siya tumigil, sumubok, magpatuloy. Hanggang makamtan niya ito. Tayo, kapag may pinapagawa po sa atin ng Diyos, at we failed na gawin yun, ano po ang nagiging response natin? Tayo po ba ay sumusuko na? Tayo po ba ay nagtatampo kay Lord? Ano po yung response natin kapag may pinapagawa sa atin na hindi natin nagagawa? Na sa ministry sa church, sige ikaw yung tagahugas ng pinggan. Pero ang ano sa isip mo, ayoko lang kasi nasa back of ano lang siya ministry, wala siya dun sa front. May mga ganun thinking pero hindi ko po sinasabi, malamang po wala po yun dito. So ganun mga thinking lang po. So sample lang po yun. And meron pa minsan, Lord, hindi para sa akin to. Lord, tama na, suko na ako. Lord, ang hirap. Pero tandaan natin ang mga bagay na matagal o mahirap natin makuha ay siguradong papahalagahan natin. Ayan, sigurado po yun na katulad po sa ministry, kailangan ng training para makapasok ka doon sa ministry na yun. So, tsatsagain mo yung rule ni Ate Lai na 1 month, kailangan na kasama ka doon sa practice ng praise and worship, kailangan nag-observe ka para makapasok ka, para makatugtog ka. At kailangan may devotion ka. Kailangan mo pagdaanan yung proseso o yung hirap, kailangan mo magsakripisyo ng oras, ng lakas, ng endurance mo para makamtan mo yung goal mo na makapasok sa ministry. Katulad po ni Paul. So, ang sabi din po dito, that's what Christ Jesus wants me to do. It is the reason He made me this. Ano nga ba ang gusto ni Jesus Christ ipagawa kay Apostol Paul o sa atin? Ito ilan lamang po sa gusto ipagawa ni Jesus Christ. Ayan. What Jesus Christ wants Paul to do. Sige po. Ayan. Una po, to make him a new man. O bago nila lang, sabi po sa Romans 6:4. So when we were baptized, we were buried with Christ and took part in His death. And just as Christ was raised from death by the wonderful power of the Father, so we can now live a new life. Again, so we can now live a new life. Jesus Christ wants Paul to make him a new man. Kung sa atin, gusto ng Lord is magkaroon tayo ng bagong buhay or bagong pagkatao sa piling ng Diyos. Ayan. So, next po. Pangalawa po, Jesus Christ wants to conform Him into the image of Jesus Christ. Sabi po sa Romans 8:29, God knew them before He made the world, and He decided that they would be like His Son. Then Jesus will be the firstborn of many brothers and sisters, that they will be like His Son. So, Jesus Christ wants Apostle Paul to conform him into the image of Jesus Christ. Katulad po sa atin, gusto na maging katulad natin si Jesus Christ, yung almost perfect, pero syempre, ang Jesus Christ is perfect. And next po. Another one is Jesus Christ wants Apostle Paul to make him a witness. Again, to make him a witness. Sabi sa Acts 9:15, but the Lord Jesus said to Ananias, go, I have chosen Saul for an important work. I want him to tell other nations, their rulers, and the people of Israel about me. Siya ay maging witness. And another one, siya ay maging to make him an instrument in the conversion of others. Gamitin siya para sa pagkilala sa iba or pagbago ng iba. Ayan. Acts 9:15 pa rin, ang sabi dito, but the Lord Jesus said to Ananias, go,
I have chosen Saul for an important work. I want him to tell other nations, the rulers, and the people of Israel about me. Maging sa atin po. Maging sa atin. Go, sabi niya sa sample, go RD, I have chosen you for an important work. Magiging instrumento ka. Magiging instrumento si Tristan, magiging instrumento si Althea, magiging instrumento yung mga nasa multimedia. Lahat po tayo dito is magiging instrumento ng Diyos. Ayan po ang gusto ni Jesus Christ kay Paul at sa atin. Gamitin niya tayo bilang instrumento. Pero kung gagamitin po ba tayo, tayo po ba ay pumapayag? O ayaw natin ng responsibilidad? Ayoko sa ministry na yan, sarap-sarap matulog, imbes na mag-praise and worship, ko na lang ako sa bahay. Sorry na. Ayoko na mag-drugs, ganun ba? Ayoko na mag-gitara, meron pa namang kapalit sa akin eh. Kaya ganun, sorry po. So next, ito yung pinaka gusto ko dito. Acts 9:16. Jesus Christ wants Apostle Paul or us to bring him into suffering. Sabi sa Acts 9:16, si Jesus Christ po nagsasalita, I will show him all that he must suffer for me. He must suffer for me. So, malinaw na hindi lang bed of roses ang pagiging Kristiyano. Hindi lang puro blessing, hindi lang puro magagandang nangyayari na gusto natin sa buhay natin. Kundi, meron din tayong suffering na inaalala ng Lord. Para din naman po sa atin yun, para mas tumibay tayo sa mga pagsubok. At dito po is malinaw din na kapag tayo naglilingkod sa Diyos, asahan natin na bilang Kristiyano, mas malala yung mararanasan natin mga pagsubok, mga suffering, mga pain, mga baggages na dadalhin natin kumpara sa mga hindi naman mananampalataya. Pero, kahit nandun tayo sa point ng suffering, inallow ng Lord Jesus Christ wants us to bring into suffering. We must suffer for Christ. Hello, ayan. So, naalala ko lang po na dumating din po ako sa gantong point. Actually, this 2023 is napakasakit na taon sa akin. Siguro ito yung pinakamasakit na taon sa akin. Kasi, baka, syempre, siguro mas masakit pa rin yung sa iba kasi nasa edad na po yung hindi na sabi ko pa sa edad. Madami na po kayong napagdaanan. Pero yung sa edad ko pong ito, ng 24 years old, siguro ang pinakamasakit ko po is this year. Na marami akong naririnig. Siguro, hello. This 2023, dito ko po naranasan yung ang dami kong iniyak kay Lord, ang dami kong yung wala na akong maasahan kundi ang Lord lang talaga. Dito ako nakita yung kung paano kumilos ang Lord, kung paano siya naging best friend sa akin, kung paano siya naging listener sa akin, kung paano yung mismong yung mga simple prayer ko is nakikita ko talaga on the spot na sinasagot niya. Kahit ako is puro, Lord, sila gagraduate na, Lord, sila may nararating na, saan ako? Parang ganon. Lord, kaya ko ba tong camp? Lord, kahit ang dami nagsasabi, huwag ko nang ituloy, pero sige, ikaw nang bahala. Ang dami kong iniyak, ang dami kong naririnig na, yung babes, saan ba galing yan? Hindi naman kilala yung daang nawasa. May naririnig pa ako, ay hindi, mayabang yan. May mga ganun po. Dahil nga po sa mga previous na pangyayari is, syempre, hindi ka naman po, lalo na mga, sinabi mo, hindi ka mo lalaban kasi lalaban ka sa prayer. And iniiyak mo lang yun kay Lord kasi, hindi ka maintindihan din mismo ng pamilya mo, wala kang pagsasabihan. Yun. So, ako at ang Diyos ang meron this year, although ito yung parang ang dami kong suffering, pero ito din yung taon na feel ko na tinaas ako ng Diyos.
from babang-baba, kung ang Diyos ang gustong magtaas, is siya ang magtataas po talaga. Sorry. Naalala ko kasi. So, ayun, ang dami po talaga, ang daming hirap, pero ang hirap maglingkod sa Lord. Ayun, hindi madali, kahit tignan nila ako na, uy, ang lakas-lakas mo, pero hindi pala. Ganun. Ang hirap mag-thank you sa Lord na kahit dumadaan ka sa pagsubok, kahit against dun sa loob mo na praise the Lord, pinagdadaanan ko to, pero nandun pa rin yung side mo bilang tao na bakit ko to pinagdadaanan, bakit ako yung pinili mo pagdaanan ito sa gano'n. Pero syempre, bilang tao ko lang yan, pero syempre, bilang mananampalataya, is alam ko yung dapat kong response. Actually, tayo naman tao, alam natin kung ano dapat nating i-response. Ayaw lang talaga natin gawin kasi hindi yun yung gusto nating mangyari. So, ayun, sorry, napakwento ko dun. So, ayun, we must suffer for Him. Hindi ganun kadaling maglingkod, guys. Alam ko madami pa tayong pagdadaanan sa ministeryo dito lang sa Daang Nawasa. At malalagpasan natin yun, siguradong kasama natin ang Lord. Yun naman napatunayan ko, ni isang segundo hindi ako iniwan ng Lord. Ni isang segundo hindi niya pinaramdam sa akin na nag-iisa ako. Patuloy niya akong niyayakap, kino-comfort. Ayun naman yung praise the Lord talaga. All glory to Him sa ginagawa niya sa buhay ko. And diretso tayo po. Ayan. It is the reason He made me His. Katulad ni Paul, may rason ang Diyos kung bakit niya tayo pinili. Kung bakit meron siyang ipinagagawa sa atin. Kung bakit tayo dumaraan sa mga suffering, sa mga pain, sa mga mourn, and all na ayaw natin pagdaanan. There's always a reason, kapatid. Hindi man po natin maintindihan sa ngayon, pero kasama natin ang Lord. Darating ang point na may ipapaintindi ng Lord at masasabi mo na lang, yung pala yun kung bakit ako nilagay dito ng Lord. At pagdating ng panahon na yon, mapapasabi ka talagang, thank you Lord. At nilagay mo ako sa sitwasyon na to. And God has always the reason kung bakit niya tayo pinararanas ng mga ganito. And as my application, in reaching our goals, it's really important that we know that Jesus Christ wants us to do. Importante, alam po natin kung ano yung pinagagawa sa atin ng Jesus Christ. Apostle Paul know the God's Word. That's the reason he's able to know what Jesus wants him to do. We as well need to know the Word of God and have a relationship with Him. And read His Word, read our Bible. Katulad nga po sabi ni Russell kanina, tayong mga Kristiyano kapag tinanong sinong alam na ang Bible ay salita ng Lord, lahat tayo magtataas. Sino yung araw-araw na nagbabasa ng Bible? Siguro konti na lang, konting taas na lang. Pero kung tinanong na sino na nakabasa ng Bible, cover to cover, mas konting gano'n na lang. Nasa baba na lang. Ayan, so bilang Kristiyano, dapat aware tayo sa Word ng Lord. Dapat aware tayo, dapat kilala natin ang Jesus Christ. Dapat kilala natin ang Diyos na sinasamba natin. At paano natin siya makikilala? Through His Word. Through the Bible. Ayan. Pwede pa po ba? May main point pa po ako. Ayan. Para po sa main point number 2. Ayan. Reaching the goal. Since nalaman na po natin kung ano yung gusto ng Christ sa buhay natin, sa buhay ni Paul, ngayon tatanungin natin, reaching the goal, how? Paano? Paano natin ma-reach yung goal na yon? So, pagbulay-bulayan natin yung Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Yan, yung basahin ko muna. Brothers and sisters, I know that I still have a long way to go. But there is one thing I do. I forget what is in the past and try as hard as I can to reach the goal before me. I keep running hard toward the finish line to get the prize.
that is mine because God has called me through Christ Jesus to life up there in heaven. So, my first is, sige. Ay, yan. Sige, balik mo nga doon. Pa-highlights nga yung hanggang dun sa long way to go. Ayan. Doon po tayo sa brothers and sisters. I know that I still have a long way to go. Ayan. Brothers and sisters, I know that I still have a long way to go. In reaching the goal, since alam na natin kung ano ang pinagagawa ni Jesus Christ sa atin, paano naman natin ito magagawa? Dapat alam natin na tayo ay may tinatahak, mukha man itong malayo o imposible, tandaan natin na lahat ay posible sa Diyos. Meron tayong makapangyarihang Diyos na kasama. At kahit si Apostol Paul ay nasabing malayo pa. Ayan. Ano yan? Ba't sinasabi? Doon na po tayo sa, but there is one thing I do. Yun po yung pa-highlights. But there is one thing I do. I forget what is in the past and try as hard as I can to reach the goal before me. Ayun po yung first nating how or steps is forget what is in the past. Kailangan natin kalimutan o iwanan ang ating nakaraan. Whether it is good or bad. Whatever baggages, pain, heartaches, sufferings, etc. we experience in the past or sin or kasalanan na hinuhold pa natin that may hold us down, we must conquer it. Forget it. Leave it behind. Iwanan na natin ang dating tayo. Binago na tayo ng ating Diyos. Simula nang tinanggap natin siya bilang Diyos na tagapagligtas. Sabi nga po sa awit kanina, binabago mo ako araw-araw. Hindi mo pa man maiwanan yan, at least you try or nag-goal ka kay Lord na iwanan yung kasalanan na yan. Nasa proseso tayo kapatid na binabago niya tayo araw-araw. Hindi naman instant ang pagbabago eh, pero time by time, we spend to the Lord. Binabago niya po tayo. And sige nga po pa, next mo. Ayan yung first. Ayan. Sige, next mo. Yung pangalawa naman po, reaching the goal, how? Second is, try hard to reach the goal. Try hard as reach the goal, or try as hard as I can to reach the goal before me, sabi po ni Paul. Ayan. Subukan natin kahit gaano kahirap, tandaan natin, walang madali sa mundong to. Lahat ay naghihirap, pero lamang tayo sa iba. Dahil meron tayong Diyos na kasama. Meron tayong Diyos na nakasuporta sa atin. Meron tayong Diyos na boss. Meron tayong Diyos na nakasubaybay sa atin. At meron tayong Diyos na pwedeng tawagan. Meron tayong Diyos na tinatawag nating Ama at nagre-response sa atin. And kapatid, malayo pa. Sa long way to go, malayo pa. Pero malayo ka na. Ayan. And next, ang ating third is, kapatid, keep running hard toward the finish line. Keep running hard toward the finish line. To get the prize that is mine, sabi po ni Apostle Paul. The prize is being able to run the race at all. Working with God as partner to do the work of His kingdom. The prize is like the calling or the privilege that God chose us. Ayun ang prize po natin. Napili tayo ng Diyos, nakasama natin siya bilang partner, nakasama natin siya sa paglilingkod sa mga ministeryo natin. Because we must keep running hard or maglingkod sa Kanya ayon sa Kanyang pagtawag sa atin. It is a high calling because it comes from above. From God. That is the prize na makukuha natin, yung calling na from above, from God. Ayan. And yung fourth is, be assured of our calling. Be sure of our salvation as we're sure to be a citizen of heaven. Sabi po sa fourth, because God has called me through Christ Jesus to life up there in heaven. Alam ni Paul, sigurado siya na tinawag siya ng Diyos to be a citizen in heaven. Tayo din, we must know and sure about our salvation.
Baka kapag nagtanong pa po ako, sinong mapupunta dito sa langit? Ayan, sino yung alam kung saan tayo mapupunta? Baka nagdadalawang isip pa po tayo. Ayan, so bilang Kristiyano, dapat sigurado po tayo kung saan tayo, sigurado tayo sa salvation, sa kaligtasan na tinanggap po natin. And again, this is the high calling because it comes from above, from God. And yun, application. Ayan. In reaching our goals, we must leave our past behind. It will hold and slow us down, or it can be the reason of failing to reach our goal. Ayan. Ang paghawak natin sa nakaraan ay isa ding rason kung bakit hindi tayo makapag-move forward. And keep doing what God wants us to do. Serve Him hardly. Keep running like Paul. God called us, and that's the higher calling since it comes from above, our God. Last main point na po, konti na lang. Kaya pa natin yan, matatapos na last. Main point number 3, reaching the goal, walk forward. So since alam na po natin kung ano yung gusto ni Jesus Christ, at alam natin kung paano nang gagawin, dahil nasagot na natin yung how ngayon, dahil alam mo na yan, may knowledge ka na, you must walk forward. Kailangan natin ng application. Kailangan natin ng kailangan natin gawin kung ano yung knowledge na meron tayo, yung wisdom na yan. Sa Philippians chapter 3, verse 15 to 16. Sabi po, all of us who have grown to be spiritually matured should think this way too. And if there is any of this that you don't agree with, God will make it clear to you. But we should continue following the truth we already have. Ayan. Sabi po dun sa all of us who have grown to be spiritually mature should think this way too. Dito natin malalaman who have grown spiritually mature. Dahil malinaw, kung tayo ay mature na spiritually, we should think this way too. Ganun na dapat tayo mag-isip, katulad ni Paul, na dapat, ito ministry to, ito dapat ginagawa ko. Dapat ito, bilang Kristiyano, ito na dapat yung ginagawa ko. Nagbabasa na dapat ako ng Bible, nagde-devotion na dapat ako, nananalangin dapat ako. Dapat alam na po natin yun. Dito natin malalaman kung nag-grow tayo spiritually, or may part po na we should think this way too. Kung ikaw ang tinutukoy ni Paul na mature spiritually, ganito ka na mag-isip. Congrats! Praise the Lord sa buhay po ninyo. Ayan. Kung kayo po ay yung nag-grow, yung spiritually mature na, ganun na mag-isip, praise the Lord po sa buhay po ninyo. And kung, sabi po doon, continue, but we should continue following the truth. Sorry. And if there is any of this that you don't agree with, God will make it clear to you. Ayan. And if there is any of this that you don't agree with, God will make it clear to you. At para naman sa mga hindi pa mature, or hindi pa ito maunawaan, or disagree pa sila sa passages na to, sabi ni Paul, God will make it clear to you. Paglilinawin to ng Diyos sa inyo. Nagpapakita na kilala ni Paul ang Diyos niya. Kung hindi niya mismo makumbinsi ang tao sa kanyang turo, ang Diyos ang magpapaintindi nito sa kanila. Hindi siya nawala ng hope para sa mga taong ito. So, tayo din po is hindi excuse na kapag sinabi natin na hindi ko maintindihan, hindi mo gagawin. Dahil ang Lord, kailangan natin hingin sa Lord yung understanding, yung knowledge. At para makamta natin yon through prayer and through the Bible din po. Dahil ito po yung sumasagot sa ating panalangin din. And sabi po sa verse 16, ayan, but we should continue following the truth we already have. Paul will not allow a lack of understanding to excuse anyone from doing what he did know the Lord's will. What we don't know can never excuse us from falling to fulfill what we do know to do. Sinabi ni Paul na we should continue following the truth. Mature man tayo o hindi sa pananampalataya, we should continue following it continuously.
Hindi excuse na kung hindi pa natin maintindihan ay hindi din natin susundin. And as my application, konti naman po, ayan, application. In reaching our goals, we must walk forward even we don't understand His ways. It's not an excuse, we're still on process, and in His right time, He will make it clear to us. We just need to continue following the truth. Kung hindi man po natin maintindihan yung salita ng Diyos or hindi pa natin maintindihan yung ways niya, yung truth na sinasabi dito, hindi po excuse yun para hindi tayo kumilos o gumalaw bilang mananampalataya. And as my conclusion, ang lit pala, in reaching our goals, we must know what Jesus Christ wants us to do by having a relationship with Him. And reading His Word, we must leave our past behind. Don't let it stop or hold us down. We must keep on going. Serve Him hardly. God called us for a reason. It's a big privilege to be called from above, our God. Don't waste it. Don't waste our privilege. And so keep on moving and walking forward, kapatid. We don't understand it yet, but God is willing to give us knowledge and wisdom in His perfect time. Patuloy tayong magpatuloy at magpagal sa Panginoon at Siya ang bahala tumupad sa ating mga goals. Paniguradong kasama natin ang Diyos sa takbuhin ito. Maraming salamat po. Paitulutan niyo po akong panalangin din. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na ma-share yung salita mo, Panginoon. Lord, maharap kami sa iyo ngayon, Panginoon, na Lord, nalaman namin, Panginoon, kung ano yung gusto mo. At kung hindi pa man po namin alam, Ikaw, Panginoon, ang magudyok sa aming magbasa ng salita mo para malaman namin kung ano yung kagustuhan mo sa buhay namin. At Lord, sinabi mo rin, Panginoon, na kung paano namin gagawin ito. At Lord, salamat sa knowledge na binigay mo. Salamat, Panginoon, sa turo, Panginoon, from Paul at ginawa mong instrumento, Panginoon. And Lord, salamat, Panginoon, na naiintindihan namin ang iyong mga salita. At Lord, humaharap kami sa iyo, Panginoon, ngayon na, Lord, we must walk forward for 2024, Panginoon. And this is the last day of 2023, the last Sunday of 2023. And pinagpapasalamat namin, Panginoon, ang buong taon, Panginoon, kung paano mo kami survive, kung paano kang kumilos sa buhay namin, Panginoon. And Lord, in Jesus' name, sa pagharap namin sa 2024, bigyan mo kami ng goal, Panginoon, yung gusto mong goal, yung will mo, Panginoon. At Lord, Ikaw ang tumulong sa akin, Ikaw ang tumulong sa amin, Panginoon, sa pagkamit nito, Panginoon. At Lord, paniguradong hindi mo kami iiwan. May mga ways ka na hindi namin maintindihan, pero Lord, patuloy mo kaming sasamahan, Panginoon. And Lord, in Jesus' name, as we pray, Panginoon, we claim the victory of 2024 na rin, Panginoon. And Lord, we claim, Panginoon, the successfulness of each and everyone here, Panginoon. And Lord, bilang anak mo, Panginoon, humihingi kami ng guidance sa'yo. Humihingi kami ng understanding sa iyo, Panginoon. Humihingi kami ng peacefulness sa iyo, Panginoon, sa pagharap namin sa 2024. Hindi ibig sabihin, Panginoon, na puro blessing lang yung gusto namin tanggapin, Panginoon, kundi kahit yung suffering, Panginoon, ipaparanas mo sa amin yung problema, Panginoon, yung bagyo na ipaparanas mo sa amin sa buhay namin, is mapagtagumpayan namin to, Panginoon, sa pamamagitan mo, Panginoon. Walang iba kundi sa iyo, Panginoon. And Lord, maraming salamat po sa lahat. All glory belongs to you, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, Lord. Amen.